like to share my takeaway, right, from that very powerful message. Here's what I realize. Posible pala na kasama mo si Jesus araw-araw, pero hindi nadidevelop yung pananampalataya. It's possible. I don't know kung ilang taon na silang magkasama, pero it seems like kasama na nila si Jesus pero meron silang takot. Amen? And bagay na gusto kong ibahagi sa inyo, kung sakaling si Jesus ay nagtulog-tulugan sa panahon ng inyong mga pagsubok at bagyo sa buhay, sinusubok lang ni Jesus ang ating pananampalataya. Amen? Tandaan natin, ang guro ay tahimik sa oras ng pagsusulit. At kung si Jesus ay parang nagtulog-tulugan, hindi tulog yun. Hinihinang lang ang ating pananampalataya. Amen? Yes. Sapagkat ang pananampalataya, gaano man ito kaliit, kung ito naman ay pure, kung ito naman ay genuine, the Bible says, your faith can move mountains. So if your heart fails, it's okay. Anong ginawa ng mga disciples? Jesus, help us. Jesus, help us. Sabi ni Lord, sabi ng mga disciples, malulunod na tayo. Sabi ni Lord, huwag niyo akong idamay. Hindi ako malulunod. Ganon pa man, sa tuwing tatawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon, doon natin makikita that God can command the wind, God can command the storms, and doon po nadidevelop ang ating pananampalataya. Ang ganda, no? Ang ating pananampalataya ay hindi yan nadidevelop sa learning lang ng learning. Doon yan nadidevelop sa experience talaga. Amen. Tapikin mo yung katabi mo, palubog na ba yung bangka? Ibig sabihin, nagtulog-tulugan si Jesus. Pero hindi tulog yan, no? Sabi nga ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? Hindi, nagtulog-tulugan. Kasi gusto niyang ma-purify, mahinang, masunog. Meron kasing kapalit sa pananampalataya. We call it mental assent, no? Yung parang akala mo meron kang faith, pero doon makikita yan sa oras talaga ng pagsusulit. Amen? And we are blessed today. Amen? Sinong napagpala sa umagang ito? Wow. As I'm preparing for our upcoming series, meron po tayong upcoming series, ang pamagat po, Heroes. Heroes. Sino dito gusto maging bayani? Wala. Ayan, no? Ako kasi nung bata pa talagang may mga Lodi tayo. Lodi ko si Spider-Man, Lodi ko yung X-Men, no? May mga heroes tayo ba, no? Tinitingala. So, as I'm preparing for that series, merong isang verse sa Bible na talagang nagpapalaglag pa nga sa akin. And it changed my entire perspective when it comes to heroes. Are you excited about this? This is very interesting, ano? Kasi, ang heroes, ito yung ating mga modelo ba? So, I went back to Hebrews chapter 11 kasi ang Hebrews chapter 11, yun yung story about heroes. So, sabi ko, Lord, gusto kong silipin yung Hebrews chapter 11 kasi nandun nakalista lahat yung mga heroes of faith. So, pagdating ko doon, unang tanong na pumasok sa isip ko, Lord, sino yung pinakaunang hero? Obviously, pag unang babanggitin yan, pinakamatindi. Tama? So, habang nagsasalita ako dito, yung isip ninyo, habang binabanggit ko yung salitang hero, lumulutang yung isip nyo, yung dagat, hinati. Tama? Ha? Nagpaulan ng pandesal, nagpaulan ng tsoks-togo, gumawa ng barkong napakalaki, lumakad sa tubig, lumakad sa apoy, hindi nasunog. Obviously, parang ako, ganun yung aking panahon. Sabi ko, Lord, gusto kong magbanggit ng mga ganitong mga hero sa Bible. Kasi matindi to eh.
Eto na mga kapatid, yung inaaral ko, na-excite ako. Alam niyo ba na yung unang binanggit ni Lord na hero sa Bible? Ha? Kamukha mo lang. Kahawig na kahawig mo lang. Mga kapatid, yung pinakaunang hero, bayani na binanggit sa Bible, hindi nagbiyak ng dagat. Hindi rin nagbiyak ng bato. Hindi lumakad sa tubig. Hindi rin lumakad sa apoy. Wala siyang mga ganitong kababal. Hindi nga nakipaglaban eh. Pero nangunguna sa listahan sa tala at binansagang bayani. Alam niyo ba kung sino yung bayani na binanggit sa Bible? Kung may Bible kayo, silipin natin saglit sa Hebrews chapter 11, verse 4. Okay? At ang sabi ng chapter 11, verse 4, it was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God. Kapatid, ito lang ang ginawa ng tao. Binansagan na kaagad bayani. So hindi mo kailangan maghati ng dagat. Hindi mo kailangan lumakad sa apoy. Hindi mo kailangan lumakad sa ibabaw ng tubig para tawaging bayani. Ang sabi ng Bible, and Abel offered to God or brought God a better offering. Sabihin mo sa katabi mo, better offering. Grabe yung ginawa ng tao, brought a more acceptable offering. Yun lang ang ginawa niya. Tapos, silip tayo dito sa Genesis chapter 4. Tingnan natin yung chapter 4, verse 4 ulit. And then sabi niya, and Abel also brought a gift. Sabihin natin lahat, gift. Pag gift, hindi sa pilitan, ito'y kusa. So, ang offering ay konsepto ng gift. Ang handog ay konsepto ng gift. Kapag ang isang bagay or whatever amount na ibinigay mo na mabigat na sa puso mo, hindi kusa na pilitan, that is not a gift anymore. So, ang sabi dito, and Abel also brought a gift, the best portions. Meron bang the best portion dyan? NLT translation. Sa NLT tayo. Kasi ang NLT translation pang grade 6 daw eh. So, pang grade 6 lang naman yung English natin. Ang sabi dyan, wala kayong pang grade 6? Sabi dito sa NLT, and Abel also brought a gift, the best portions of the firstborn lambs from his flock. The Lord accepted Abel and his gift. Yung pagtanggap ng Diyos sa handog niya, tinanggap din siya. And then, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry and he looked dejected. Bakit yung isa accepted? Bakit yung isa dejected? Anong pinagkaiba? Ito daw, si Cain naghandog pero hindi tinanggap. Ito namang si Abel naghandog pero tinanggap. Bakit yung isa tinanggap? Bakit yung isa hindi? Dito po mga kapatid, nagkatalo. Ang sabi ng Bible, okay, Abel brought a gift at yung gift daw na yon, the best portion. Etong taong ito naging bayani. Alam niyo bakit? Pag nagbigay yung best portion. Hindi niyo naintindihan yung sinasabi kong the best portion. Para bagang ganito, sa hatian. Sa hatian. 60-40. Alin dyan ang best portion? 60, siyempre. Diba? 60, diba? Sige. Bigyan ko ba ng halimbawa, hatian.
80-20. Alin dyan ang best portion? 80, di ba? O, sa tax natin, sa gobyerno, ilan ang tax? 12%? O ilan ang natitira sa atin? 100 minus 12. Ha? 88. O alin ang best portion? 88. Kaya mag-tax kayo. 12% lang yun eh. Nasa inyo ang best portion. Maging sa tithes. Ilang percent ang tithes? 10% lang. Sa hatian, ilan ang the best? Yung 90 or yung 10? Siyempre, alam natin yung best portion. Alam niyo ba mga kapatid, sa ating pagkakaloob sa Panginoon, kaya madalas, sorry ha kung may matatamaan, madalas, or meron sa atin dito yung hindi talaga nakakaranas ng matinding breakthrough ba? Yung result talaga ng paghahandog mo, nung nagbunga talaga, yung masasabi mo sa harap ng madla, na ako'y umani, ako'y pinagpala ng Diyos because I give. The reason kung bakit, iilan lang sa atin nakaranas ng ganon, ito ang problema. When we offer something to the Lord, not with the best portion that we have. O, isa na lang narinig kong amen. Kasi ganito, pag nagbigay tayo kay Lord, it doesn't matter kung gaano kalaki yung amount na yan. Wala sa amount. Ang pinagbabasihan ni Lord, portion. Para maintindihan niyo. Ngayon ko lang to si-share, pero totoo kasi I cannot tame my tongue to share this truth. June 22, birthday ni Pastora. Meron akong niready sanang kakain kami sa labas. Nag-ipon ako ng konti. Hindi kami nakalabas, hindi kami, alam nyo, nag-pop up doon sa isang chat box, merong isang church na nangangailangan sila ng fund. Nag-reflect sa akin, nangangailangan din tayo ng fund. Tapos yung pastor, paulit-ulit siya doon, wala mang masyadong nagpansin. So I was moved in the spirit. Hindi ako mapakali. Tapos sabi ko, Lord, magkano ba yung aking ibibigay? Ito lang naman yung pera ko. Ito yung nakakapanginig. Pag walang sabihin si Lord. Madalas, pag nagtatanong, may sinasabi si Lord, yung amount ganyan, yung best portion. Madalas, best portion. Meron mang ititira, konti. Kasi, best portion nga yun sa kanya. Ang nakakatakot pag walang sagot. So, tinitignan ko yung asawa ko, malusog pa naman. Alam niyo po, yung best portion binigay ko kay Lord. So, isa lang panalangin ko, Lord, may project kami sa church. Ito, project din nila sa church. Baka naman. So, I was expecting that God will, do His part. After few days, may tumawag sa akin. Kagigising ko lang. Umagang-umaga, tumawag. Sabi, Pastor, nandito ako sa gate ng subdivision ninyo. Lumabas ka. Sabi ko, anong kasalanan ko, bro? Sabi niya, lumabas ka, Pastor. Meron lang akong iaabot. Paglabas ko doon, kapatid, marami-rami din. Sabi ko, ang bilis naman ng respond ng Panginoon. Kaya, dun nga sa ating morning prayer, sabi ko, kota na ako. Bakit? When we learn to give the best portion, God will honor. Amen? Is it safe to say na kapag tayo nagbibigay, may timbangan si Lord? At eto po, mga kapatid, napahaba na yata ako. Pag nagbigay tayo, hindi binibilang ni Lord yung binigay mo. Ang binibilang ni Lord ng natira sa'yo. Uulitin ko,
sa ating paghahandog, hindi yung ating inihulog ang binibilang ni Lord. Ang binibilang ni Lord, yung natira sa iyo. Hahamunin ko kayo ngayong umaga. Kasagsagan po ngayon, ginagawa yung ating church building. Nakaraos na po tayo sa ating kanal. If sunod niyan, next week, magsisimula na tayo sa ating mga poste, mga kapatid. China-challenge ko kayo ngayong umaga. Again, this is a gift. Offering is a form of a gift. I want you right now to stand up and pray to the Lord. Lord, I want to give my best portion. Yung best portion talaga. Amen. And Lord, I want to experience your goodness, your faithfulness. Alam niyo bang katapatan ng Panginoon? Kaya hindi na ako matitinag sa mga ganito pag may hamunan ganyan. Hindi na ako natitinag pagka sinabing pag hinamon ako ng Lord, talagang go na tayo. Alam niyo kung bakit? Napatunayan ko na sa mahabang panahon, si Lord tapat. Isang bagay lang naghamon si Lord pagdating sa tithes and offering. Hamunin niyo ko. Nakipaghamunan si Lord. Kasalanan pong hamunin ang Panginoon. Nung isang araw, sabi ng mga Israelites, bigyan mo kami ng rules and I will follow, we will do it. Immediately, nagbigay si Lord, nagbaba si Lord ng 10 Commandments. 3,000 kaagad namatay. Bakit? Hinamon kasi nila si Lord eh. Pero when it comes to giving and tithe, hamunin niya si Lord. And you will see, you will experience the faithfulness of God. Amen. Amen. So, when we do this, sa mata ng Diyos, isa kang bayani.